So nakikita nyo po yung bundok na yan. Yung bundok na po na yan, sa tuktok po, dyan namin pupuntahan yung tinatawag nilang dagat sa tuktok ng bundok. At matatagpuan din dyan yung pinakamataas, pinakamalaking waterfalls na makikita din natin mamaya maya. So sana ay makayanan natin dahil sabi nila napakalayo po mula dito, mga 2 hanggang 3 oras kapag nilakad. So samahan nyo po kami. Ito pong daan na ito, papunta po yan sa itaas, papunta doon sa tuktok. Yan po yung aming babaybayin bago natin marating yung lugar na ating pupuntahan. So sana ay makayanan ko dahil ngayon pa lang ay hinihingal na ako. So samahan nyo po kami. So ngayon po ay nandito kami ngayon sa gitna po ng kabundukan. At ayun si Ayon at si Dreamart, si Kuya Kore ay nasa unahan. Yun yung tour guide namin. Basang-basa po kami sa ulan dahil wala kaming malalapitan. De joke lang. So mula sa Oriental Mindoro, naglakbay ang Mindoro Binors TV team ng mga 3 oras. At naglakad ulit kami ng 2 oras papunta dito sa taas. At ilang beses din ako na nawala ng malay. Nandilim yung aking paningin. Wari ko mga 5 beses. So nakailang pahinga din kami bago nakarating dito dahil sobrang tarik. Ito po ay matatagpuan dito po sa Magarang. Ito po ay sakop ng Pornaga o Gapasan. Gapasan. Ayan, sakop ng Gapasan, Magsaysay, Occidental Mindoro. Sa mga pupunta dito, dapat ay meron po kayong tour guide at dapat malakas po ang inyong tuhod at katawan. Kasi kung katulad ko na medyo nanibago, baka mahirapan kayong makapunta dito dahil sobrang tarik po lalo yung paakyat. So pupuntahan natin ngayon ang sinasabi nilang Encantadong Waterfalls o yung talon ng mga Encantada. So yun yung ating pupuntahan ngayon dahil sabi nila sobrang ganda nito at bibihira pa lang doon napasok ng mga tao. So nakakapunta lang dito ay yung mga taga rito. Siguro sa mga vlogger tayo pa lang makakapunta dito at makapagpapalabas ng lugar na ito. Morning. Diyan kami punta sa talon. Dito po sa Paul. Oo. Butang vlogger Diyan sa talon, i-vlog namin yung talon. Mindoro Binors TV. Sorry, it's DJ. So ngayon po mga kaibigan, samahan niyo po kami at ating tuklasin ang ganda ng Magarang Waterfalls. Tara! So meron tayong mga nakita mga kababayan natin. Ibig sabihin may tao na dyan sa unahan. Basang-basa ng damit na. Oo. Pinaghalong pawis sa tulan. Buti nga lang umulan. Dahil kung hindi umulan, hirap tayo kanina. So ayun po, naririnig na namin yung lagaslas ng tubig at yun yung aming dinaanan. Ayan, marami dito mga puno na katulad ng niyog pero hindi po siya niyog. Awan ko ng tawag dito, comment po kayo sa baba. Ito yung tinatawag na Jurassic plant. Hindi, iba yun. Iba rin. Oo. Ito kasi maliliit yung puno niya eh. Ang Jurassic plant naman malalaki. Ang lalaki pati ng mga punong kahoy dito, no? Kanina ang dami naming mga nadaanan ng mga malalaking punong kahoy. Nakikita ko na. Hala ka. Ayan o. Kakaibang prutas. Wow! Tanaw na tanaw yung buong Mindoro. Ganda.
Galing. So yun po si Kuya Kore, siya yung aming tour guide. Tapos, ito yung pinaka-itaas kaya. Tapos, bababa tayo. So nandito kami sa pinaka-itaas. Tapos, bababa kami dyan sa ibaba para masilayan natin yung pagbagsak ng tubig. Pero bago siguro yan, ipakita muna namin yung itaas. So, eto. Wow! Ang nakakamangha, ayun po yung Mindoro. Kitang-kita lahat dito, yung bayan ng San Jose, Magsaysay, Iling Island. Kitang-kita dito. So sa baba, dyan yung bagsakan ng tubig. Nandito kami ngayon sa itaas. Madulas. Galing. So doon, para siyang Aruyan Falls, no? Ayun, no? May hagdan-hagdan. Madulas. Dandanan dito dahil madulas. Madulas yun. So yun, no? Pwede kaya doon. Ito yung pinakaitaas niya. Pero takot doon. Ha? May kuweba, no? So ito yung pinakaitaas. Ang bagsakan talaga ng tubig ay doon sa ibaba. Pupunta tayo doon sa ibaba. Sabihin doon may mga hagdan-hagdan, no? Ha? May mga apak din pala. So ito yung pinaka bagsakan ng tubig pa ibaba. Madulas yan yun. So dito mayroong pandan. Pandan sa dagat. Tara. Oops, madulas. Tara yun. Oh, kuya, malaglag ka. Ano? Katakot. Uy, anong prutas to? Still. So ngayon, mula po dito sa itaas, kailangan po namin bumaba doon sa ibaba para makita po natin ang ganda ng sinasabi nilang dagat sa gitna po ng gubat. Dahil ayon po sa mga kwento-kwento, nung unang panahon daw po dito, ay mayroon pong mga isda na sa dagat makikita at mayroon pong isang malaking pating. Pero ito ay kwento po nung una pang panahon. At mayroon din pong mga kwento na mayroon pong mag-ama na nagkagustuhan sa bawat isa at sila po ay isinumpa at nawala po sila bigla hanggang sa lumitaw po itong waterfalls na sinasabing dagat sa tuktok ng bundok. Kumbaga siguro mga 2,000 feet o 3,000 feet ang taas nito mula doon po sa ibaba.
So ngayon ay bababa na tayo. Off muna natin yung camera para hindi pa tayo mahirapan sa pagbaba. Diyan po kami galing kanina, doon kami dumaan at pababa kami dito. So ayun si Dream Mart at si Kuya Kore. Yung baba na yon, doon pa kami. Kung titignan sa video ay medyo hindi masyadong matarik, pero pag sa personal ay sobrang tarik po nito. Kaya nga nakatungkod na si Dream Mart. So doon pa kami sa pinakaibaba para makita natin yung sinasabi nilang dagat sa tuktok ng bundok at saka yung mataas na waterfalls. Trivia lang po, sa lugar po pala nito, ang lula ng ating tour guide ay dito po nawala. Kaya tabi-tabi po at nandito po yung kanyang kalansay. Dito po natagpuan, pero hindi na po kinuha dahil nasa ilalim po ng bato. At saka bago daw po makuha yun, may mga ceremonial na kailangan gawin. Kaya tabi-tabi po. Shoutout nga pala sa Sheila Sarsari Vlog. Bago kami pumunta dito, parang napanaginipan niya na yung lugar na ito. Kaya subscribe niyo po yung kanyang YouTube channel. Thank you. So ngayon po, nandito na po kami ngayon sa ibaba. At halatadong mga pagod na yung mga kasama ko. Si Ayon, si Kuya Kore at si Dream Mart. Pero sulit yung aming pagod dahil sobrang ganda naman yung aming nasaksihan ngayon. Ito na po yung Magarang Waterfalls. Ayan po, sobrang taas ng kanyang talon mula doon sa itaas. Ayan. So mula doon siguro mga nasa 500 feet ang taas nito papunta dito. Ayan, yung bagsak ay dito na. So dati daw po to parang dagat dahil malawak yung pinaka swimming pool niya, pero ngayon po ay nagbagsakan yung mga bato kaya ganito na po. Pero sa ibaba ay meron pa yata. So doon kami galing sa itaas kanina. Tapos dumaan kami doon sa gilid para makababa dito sa lugar na ito. So pupuntahan natin dito. Pasensya na po kayo dahil medyo madilim yung ating video dahil nga po bumuhos yung malakas na ulan kanina at saka makulimlim talaga dito sa lugar na ito sa loob. Tingnan natin dito kung ano pang mayroon. Saka dumaan. Medyo malalim lang sa naapakan natin. Wait lang yan. Dito pala meron pa. So dito po bagsak yung tubig. Ang lalaki ng mga punong kahoy dito. Ayan. So dito marami pang waterfalls. Yun siguro sinasabi nilang dagat sa gitna ng gubat. Sarap maligo. Maliligo kami maya-maya. So ayun po, dyan banda meron ding waterfalls. Napakalawak po nito. Mula dyan papunta dito hanggang papunta doon. Sobrang ganda. Yun po yung pinakamataas, ang pinakatuktok. Tapos yung bagsakan niya, ayan.
Ah. So doon, yun yung pinakamalalim. Yan ang sinasabi nila na dagat sa tuktok ng bundok dahil malalim daw po yan. Nung unang panahon daw po ay meron daw pong mga pating dyan, mga malalaking isda na sa dagat po matatagpuan. Dalas. Kung makikita nyo, yan po yung mga kaliskis ng mga malalaking ahas. Ayan. Ibig sabihin, sa lugar na ito ay mayroong mga malalaking ahas. So, dyan kanina, mayroon akong nakita na parang babae. Comment po kayo, baka mayroon po kayong napansin. Ay. So, may number. Oo. Kwanto hindi. Wikang Katutubo. So ito po, may mga nakasulat na parang baybayin. Yun, baybayin ang tawag. Parang number 2. Tapos ito parang number 3. Tapos may arrow. Yun o. Ito naman, bulaklak. So ibig sabihin, may mga nakatira dito nung unang panahon. So dyan may butas. Punta natin dito, tandahan lang tayo. Ayan. Ayun si Kuya Kore sa ibaba. Sobrang ganda. Yan yung sinasabi nila na dagat sa gitna ng gubat. So ayan po, sa bato na kung saan mayroong dinadaluyan ng tubig, may mga nakasulat na baybayin, yung mga katutubong sulat. Ayan, hindi natin alam kung anong ibig sabihin nito. Kanina yung aming tour guide, para nakikita ko na dalawa, biglang nawawala. So ito yung tinatawag nilang lamisang bato. Ngayon ay bababa ulit tayo doon para makita pa natin yung ganda. Dandahan lang dahil medyo madulas.
So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at lagi pong nanonood sa Mindoro by North TV YouTube channel, subscribe na po kayo para maabot po natin ang 100,000 subscribers. Sana maabot natin hanggang December. At kung hindi pa kayo nakapag-follow sa ating TikTok, Mindoro by North TV, follow na po kayo. At ganoon din sa ating FB page. Kung hindi pa kayo nakapag-follow, mag-follow na po kayo para sa atin pong karagdagang followers sa Mindoro by North TV FB page. So ito na po yung dagat sa gitna po ng gubat. Malalim daw po to. At nung unang panahon, sinasabi nila na mayroon daw po dito pating at saka mga isda dito ay isda na matatagpuan sa dagat. Yun po yung mga kwento-kwento sa lugar po na ito. Hugis na lang. Ha? Balyena. Ano na? Hugis balyena. Oo. Hindi, hugis pating. Oo. Ito siguro ang sinasabi nila na pating dito sa gitna ng kagubatan. Ayan.